lugar. We are proud. We want the world to come to us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different start. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout. Experience magic, come to the south. With one promise to welcome you. What you've been looking for, we have it too. With our commitment, we want you to know that we are here and we're about to show that Naga smiles to the world. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang Naga ngunyan, mas pinakusog, mas pinahiwas na pagbabareta kan mga programa kan sa tuyang gobyerno lokal. Manlain-lain na mga kaaraman manungod sa satong syudad. Ang Naga ngunyan, kada Sabado tuyo alas 9:30 ning pagkaaga, kaiba sinda kakampi Alan Riondanga asin kakampi Nick Motos. Ang Naga ngunyan. Diyos mo yung Sabado ng pagkaga mga tugang. Welcome po sa programa ng Naga ngunyan. Pets 15, bulan na Nobyembre, taon 2014. Hindi po sa inyong lingkod, kakamping Alan Riondanga. Ako man po si kakamping Nick Motos Jr. Diyos Marinaga sa Indogabos. Welcome po sa programang Ang Naga ngunyan. Para sa tuyong mga bareta, partner, mga tugang, ini po ang ratsada kan mga bareta. Sa pasada kan mga bareta. Bagong mga pasilidad kan City College of Naga, formal nang binuksan kan gobyerno lokal. Para sa padagos na pagtaoning dekalidad na edukasyon sa mga Nagenyo asin man sa mga Bicolano, ginibo ang blessing kan bagong dedifisyo kan City College of Naga na parte ng unyan kan City Health Office Building sa loob kan City Hall Compound. Ang City College of Naga iyon na ang bagong ngaran kan dating Camarines Sur Community College na ngunyan ipig sa irarom na sa direktang pagpadalagan kan lokal na gobyerno ni Naga sa pamamayo ni Mayor John Bongat. Ang nasambit na blessing nangyari ka nakaaging Nobyembre 11 kung sain sa ruman na halipot na programa ang ginibo. Kasabay man kan pagbago kan ngaran asin campus ka ini, ang City College of Naga bako na sa nang midwifery course ang ino-officer ka ini sa mga estudyante, kundi siring man ang mga TESDA courses arug kan welding, slaughtering, automotive mechanic servicing asin emergency management service na pupunan sa school year 2015 to 2016.
Matatandaan na kanagpasiring si Alcalde Bongat sa Estados Unidos para sa sarong tiripon manungod sa renewable energy, nakipaghilingan ini sa mga Bicolano asin taga-Naga na dumana nag-i-star natabangan ang gobyerno lokal sa paagi nin mga scholarship sa college na ini. Ang City College of Naga mataonin mas komportableng lugar sa pag-adal nin huli ta ini fully air-conditioned. Ang Raul Rocco Library na haraniman sa campus iyuman ang masirbing library kan eskwelahan na requirement kan CHED. Sa entrevista kay Paulo Martin Villanueva, ang presenting Vice President for Academic Affairs kan City College of Naga, sa iyang pigheras ang mga bagong pasilidad na pigtugdas ninda. Ang City of College of Naga po sa liderato kang sa tuyang Honorable Mayor John Bongat, ngunyan po nasa inubasyon po ngunyan. Igwa po kita ngunyan na bagong pasilidad, igwa po kita nga preparasyon para sa pag-open ng mga bagong programa para sa masunod na academic year. Igwa po kita mga bagong pasilidad kihali kay Mayor, igwa po kitang mga bagong aircon, mga bagong mga facilities, manikin para sa tuyang mga taga-Naga na buot na maging kumadrona o maging rehistradong midwife sa maabot na panahon upang matawantan ng mga kalidad na serbisyo ang sa tuyang banwaan. Para sa Naga Ngunyan News, John Breeze. Dating Senador Gerson Alvarez asin Bishop Pantoja nangenot sa climate change dialogue sa Naga. Mga prominenteng personas, asin man mga resource persons sa kapalibutan, asin climate change, ang nagtiripon sa ipinagsagibong Interfaith Dialogue on Climate Change sa Fernando Hall kan Ateneo de Naga University, digdi sa siyudad ni Naga, kan suodma tanganing matipon, asin maaraman ang progreso kan mga intervention strategies, asin action plans kan manlain-lain na faith-based communities sa pagbalangibog kan climate change consciousness. Pinagpakusugma ninda ang pagbali sa mga environmental issues manungod sa agriculture, water and food security, appropriate transportation, safe power generation, asin disaster risk reduction and rehabilitation. Pinaghirasman ni Bishop Noel Pantoja, National Director kan Philippine Council of Evangelical Churches, ang katuyuhan asin pigduonan tema kan dialogo na mobilizing faith-based communities to address the perils of climate change. Yes, we're happy that the Climate Change Commission of the Philippines have invited the faith movements, the religious sector, the religious leaders of Naga City, and this is happening all around the country. And as church leaders, I myself, who is incoming National Director of Philippine Council of Evangelical Churches, this is a movement of 32,000 churches in the Philippines. We are encouraging and exhorting and mobilizing churches to help in the protection of our natural resources. Biblically and theologically, the thesis and the summary of this is we are stewards of God's creation. Kung tayo ay katiwala ng nilikha ng Diyos, dapat ang pagtuturo nito ay unang-una galing sa simbahan. Hindi galing sa gobyerno, hindi galing sa paaralan. So ito ay moral responsibility ng mga church leaders to teach our parishioners, our church members to take care of God's creation. Si dating Senador Gerson T. Alvarez, co-convenor asin commissioner kan Climate Change Commission, ang nagtaong pataratara sa tema na The Quest for Climate Justice. Ito'y napakahalaga sapagkat hindi lamang kalinisan ang ating pinag-uusapan, kagandahan ang ating gustong isagawa, kundi buhay ang gusto nating iligtas. Nakita natin sa Tagbila, sa Tacloban, namatay ang 10,000 Pilipino. Sabi nila, 6,000 lang, pero ang katotohanan niya, maaaring lampas pa sa 10,000. At ang bagyo ay hindi na paminsan-minsan, kundi paulit-ulit. Ang sabi ng mga pantas, kapag hindi natin iningatan ang pag-init ng daigdig, the overheating of the earth, dahil sa karbon na ginagamit natin at hindi na natin babawasan, darating at darating panahon na ang pinanggagalingan ng kabuhayan ng tao, ang life support system, ay mamamatay, dahan-dahan. Tinawanmanin atensyon ni Dr. Esteban C. Godilano, resident scientist kan Climate Change Congress of the Philippines, ang mga issue kan impacts of climate change in the Bicol River Basin.
Mentras kaini, ang topic na Addressing the Challenges, Naga Climate and DRR Programs ni DENR Bicol Regional Director Gilbert Gonzalez sa paagi ni Regional Technical Director Pedro Noble kan DENR, iyuman pigsundan kan open forum kung saan na isentro man ang mga dialogue synthesis as in action points kan dialogue. Siyempre ito kasi ang problema natin na climate change. So ito ay hindi lang magagawa ng gobyerno natin gaya ng DENR dahil nga kami ang kakuan dito sa reforestation, ganyan. Ito ay kailangan natin ng tulong ng bawat tao dito sa mundo. At dito nga nakita natin na isa sa mga grupong nakakatulong itong ating mga simbahan. Sila po kasi yan pagka ito ay nagsama-sama, ma-organize mga yan, at makagawa siya gayong ginagawa natin ngayon dito, makagawa ng action plan base sa mga diniscuss po dito ngayon, pinaliwanag dito. Ito ngayon ay magagather nito. Kaya mayroong Climate Change Commission tayo. At ito ngayon, pag nakuha nila lahat ito, mapag-aralan nila at maaring magawa ng pondo kung ano ang kwan nila. At ito ay maaring ibigay, babalik sa mga stakeholders na yan at kung ano yung plano nila, plan of action na makakatulong sa atin maaring mapunduhan. At bagamat ito, andito na yan, ito ay maaring madala pa sa ibang international forum na ito ay ipapakita nila para mabigyan ng pundo para makatulong sa atin. Ang workshop proper nangyari kanso hapon kung saan nagkaigwang workshop reporting as in plenary discussions, pagibo kan declarations as in conference resolutions, siring man ang pagbilog kan coordinating committee. Para sa Nagangunya News, RV Osma. Para mas pangmahasi ang kaaraman kan mga opisyales di barangay kan pag-budget kan sa idang pondo, budgeting seminar, pigpadrinuhan kan gobyerno lokal. Ang mga opisyales di barangay pigkukonsiderar na frontline officials pag-abot sa paggobyerno kan nasyon. Kabtang man kan pagmanihar kan barangay ang pagmanihar kan fondo. Sa Pilipinas, ang barangay ang pinakasadit na administrative division na tinauanin poder na magbilog nin mga aktibidad para makaguno nin revenue as in makaresibi nin IRA o Internal Revenue Allotment, pondo na otomatikong pigpapaluwas kan gobyerno nasyonal bilang heras kan mga LGU sa yaman kan nasyon. Ninhuli kaini, ipigsagibo ka na kaaging Webes as in Biyernes ang barangay budgeting seminar para sa mga opisyales kan barangay sa Naga. Inipigpadrinuhan kan gobyerno lokal sa paagi kan sangguniang panlungsod as in katuwang ang liga ng mga barangay. Nagpuon ang seminar sa pagtukar kan role of the punong barangay in budget preparation na isinagibo sa Enot na Aldaw as in pigtukar man ang technical training on barangay budgeting sa ikaduwang Aldaw. Sigun ki Councilor Elmer Baldemoro na kagtulog kan aktibidad. Sa iyang biniklad ang katuyuhan kan seminar. Sa presente kaya ngunyan, ang mga barangay na didipisilan kang pag-submit ka mga annual barangay budget na base ngunyan may 5 pang barangay ang day na aprobahan ng budget. So sa paagi kaning budget seminar na ginigibo ngunyan, mapapadali as in mapaparikas itong submission ka mga barangay na ang magiging resulta pag nahamantulos ang sa mga budget as in maaprobahan sa sangguniang panglungsod, madali itong pag-implementar ninda kanto mga proyekto sa barangay. Nagsirbing mga kagtaram sa seminar sin the OIC DILG City Director Virginia Pascual na nagtukar kan mga manungod sa DILG issuances on barangay budget, City Budget Officer Frank M. Mendoza na nagtaonin diskurso sa temang Punong Barangay and the Barangay Budget, Budget Overview and Plan Budget Link as in budget preparation. Tinukarman ni iServe Executive Officer Nicolas Motos Jr. ang manungod sa CBMS status as in Next Rapid CBMS. Nagpaabot kan sa indang suporta ang mga opisyales na presente sa pagtiripon arog ni da Konsehal Vidal P. Castillo bilang Liga President as in Konsehal Gabi Bordado na iyuman pamayo kan Committee on Appropriations kan Sangguniang Panlungsod, Alcalde John G. Bongat as in Vice Alcalde Nelson S. Legacion. Para sa Nagangunya News, John Breeze.
Inaugurasyon kang bagong Market Enterprise and Promotions Office, Ipig sa Gibo. Matrayumpong na isagibo ang blessing as in inauguration kan bagong Market Enterprise and Promotions Office or MEPO, renovated fresh fish section as in Naga City People's Small Materials Recovery Facility kan suudmang aga. Mismong si Senador Paulo Benigno Aquino IV, kagsurat kan Go Negosyo Act of 2013, ang nangenot kairiba sinda Alcalde John G. Bongat, Vice Alcalde Nelson Legacion, asin mga pag-iriba sa konseho, kabali na ang 80 mga empleyado sa MEPO. Padagos-dagos kaya sa to yung mga inisyatibo para mamantener ang competitiveness ng Naga City People's Mall. So, pagpakaraita ang mga serbisyo, pati ang mga opisina, tangari mag-iwan ng dignidad sa to yung mga empleyado na nagtatrabaho dito sa People's Mall. Nag-provide niya kami ng office bako lang sa Namas Fed, Naga City Market Soliders Federation, kundi pati sa itong pigtabangan na cooperative kang mga stallholders hindi itong Nasemco. So dapulaw na maray na pagtarabangan di kang maniyamiento pati kang mga stallholders association. Mogmang inanunsyo ni Senador Aquino na harayon na ang naabot kan Naga City manungod sa pagpatalubo kan mga negosyo. Siring kaini, saro sa primerong sanggatos na lokasyon sa bilog na Pilipinas ang siyudad ni Naga sa pagtutugdukan kan Go Negosyo Center. Sa entrevista niya mo sa mga nagkapira mga paratinda sa Naga City People's Mall, maugmang nagpabot ang mga ini kan sa indang pag-umaw para sa malinig asin bagong hitsura kan Market Enterprise and Promotions Office asin sa nagpahayag man paglaon na mas pang mauswag ang pagnegosyo digdi sa siyudad ni Naga. Kayo, ma-encourage sila magbili dito dahil itong itong MEPO maganda na maayos siya, pati CR malinis, may bayad. Ay ugma ta igwa na kaming bagong office, malinig, saka ang mga empleyado, mga up-to-date, Para sa Nagangunya News, RV Osma. Sa Baratang Agrikultura, 200 na mga parauma nag-atindir sa Climate Change Farmers Field School. Sa kamaawatan na maipasagum ang mga kaaraman sa disaster risk reduction as in climate change adaptation sa mga paraoma sa paaginin training, ginibo kan City Agriculture Office katuwang ang Department of Agriculture and Climate Farmers Field School on Corn na pigatenderan kan mababa sa 200 na mga paraoma gikan sa mga barangay kan Panikwason, Carolina, San Isidro, asin Pacol. Ang mga module na ginamit sa training, iyon mga paggamit nin mga paraoma kan mga pag-asa weather forecasting para obserbahan ang panahon asin matukduan ang mga paraoma kan paggamit nin weather data sa mga maisan. Sa mensahe ni Mayor John, sa iyang ipinaabot ang suporta kan gobyerno lokal sa padagos na pag-uswag kan sa tuyang agrikultura sa tabang naman kan sa tuyang mga paratanum. Sigun sa iya, ang agrikultura ang saro sa mga mataonin pag-asenso sa sarong syudad. Presente man sinda Vice Alcalde Nelson S. Legacion, asin ang Director Regional kan Departamento kan Agrikultura, Engineer Abelardo R. Bragas. Para sa Nagangunya News, John Breeze. Dream Expo Bicol's Best Bootcamp binisita ni Senador Bam Aquino digdi sa siyudad ning Naga. 62 na mga estudyante as in out-of-school youth halit sa na probinsya kan Rehiyong Bicol ang nagtiripon digdi sa siyudad ni Naga kan suudma para sa duwang aldaw na Dream Expo Bicol Best of Bicol Bootcamp kung sain mismong si Senador Bam Aquino ang nangenot sa pagtaong national situationer sa mga partisipantes. Ipinaghirasman ni Senador Aquino an inclusive growth in the Philippines. Ini isinagibo sa University of Nueva Cáceres sa enot na aldaw kung sain kabali sa Regional Situationer on Governance, Travel and Tourism, Community Wellness, Passion Project, Arts Technology, Social Entrepreneurship, Tourism, as in man and Creative Education.
Hararo man asin high impact and flip workshop na pinagbalehan kan mga nag-atindir sa ikaduwang aldaw kaini na isinagibo sa Ateneo de Naga University kung saan nagkaigwaning Mentors Cafe parallel session na matukduan ang mga partisipantes sa pagsagibo ni mga innovative programs para sa indang mga komunidad. Actually, we're invited a gang of innovators all around Bicol to explore Bicol. They are coming from Manila. So yan, sinda nagdigdi para madiskubre kung ano talagang yaon sa Bicol and share what they're doing. So ngunya niya unigdi ang mga Imagineers na mga estudyante hari-hari sa ibang lugar kang Bicol to learn from those innovators hali sa Manila. So ang TOSB Bicol nagkakaigwa ngayon yung booth camp hanggang sa aga for their workshop. So para ma-promote kung ano talagang yaon na talento sa Bicol. Sinda isa nasubuot na pinili kan mga organizers sa paagi kan the Outstanding Students of the Philippines Bicol Alumni Community na igwang mga potensyal na maging social innovators kan komunidad, igwang passion asin dedikasyon sa paghulmakan nation building digdi sa Pilipinas. Ang programang ini ang ika-188 na proyekto kan Dream Expo Philippines kung saan ini napunan sa Negros Occidental sa pangingenot ni Primitivo Paipon ang Dream Project Philippines. The Dream Project is actually based in Negros Occidental. It's a non-profit volunteer-based community initiative. We started 1 year and 4 months ago with Scott, Ben, Christine Manzanares, and Doc Mike De La Riorte. A very creative education but also rich in social design innovation, teaching various communities kung paano mangarap sa buhay. This year, we got more ambitious. We do not just want to teach communities kung paano mangarap sa buhay. We're actually creating dream-enabling communities all over Negros Occidental, from infrastructures to museums to daycare centers and even to community-based enterprises. Para sa Nagangunya News, RV Osman. Sa Baretang Sports, 5 aldaw na karawat para sa Batang Pinoy matapos ngunyan na aldaw. Ang Batang Pinoy nakarawat na disenyo sa mga aking 15 anyos pababa. Pinuunan ka Nobyembre 11 at sinasa paghinapos ng unyan. 24 sports events ang ginibo katakod kan karawat na binalehan kan daimababa sa 3,000 na mga atletang aki. Sigun kay Alcalde Bongat, dakulang marhay na pagpasalamat kan syudad na liwat na ipigtiwala kan Philippine Sports Commission as in Philippine Olympic Committee sa Naga ang pag-host kan Batang Pinoy. Bakun pasil ang pagpadalagan kan sarong dakulang sports event na siring kan Batang Pinoy. Alagad inipig ako liwat kanaga ninhuli sa mga direct and indirect benefits kaini na maidudulot sa syudad, lalo na pag-abot sa ekonomiya asin lokal na turismo. Anaga kompleto na nin mga fasilidades sa Karawat, huli tapirang beses na nagkaigwadigdi nin palarong pambansa asin palarong Bicol, asin magayon ang lugar, sabi pa. Abot sa 135 LGUs ang nagpartisipar sa sarong semanang kompetisyon. Kabali sa lugar kan Karawat iyuan Pacol Sports Complex, Jose M. Robredo Coliseum asin iba pang mga eskwelahan. Maabot sa 5,000 ang mga delegado na kinababalihan kan atleta, coaches, asin opisyales kan LGUs, gikan sa mga rehiyon 1, 2, 3, 4, 5, NCR, Cordillera Administrative Region, Visayas, asin Mindanao. Ang mga events kinababalihan kan archery, arnis, athletics, badminton, baseball, basketball, billiard, boxing, cheerleading, chess, dance sport, futsal, judo, karate-do, lawn tennis, muay thai, sepak takraw, softball, swimming, table tennis, taekwondo, volleyball, weightlifting, asin wrestling. Para sa Nagangunya News, John Bree. Asin sa dagdag na baretang agrikultura, bagong post-harvest facility binuksan na sa Naga. Formal nang itinaok ang Department of Agriculture and Village-type Corn Post-Harvest Processing Center na nakakolokar sa Barangay Carolina kan suudma sa paagi nin blessing as in ribbon-cutting ceremony na pinanginutan kan mga opisyales kan syudad. Bago po nan ang nasabi ng programa, nagkaigwa mo na nin halipot na technical briefing as in orientation para sa mga paraoma na makikinabang kaini. Piglalaoma na labi sa 200 na paraoma ang makikinabang kanasambit na fasilidad na nagkakantidad nin 3 milyones de pesos. Ang Village-type Corn Post-Harvest Processing Center makakatuwang tangarig mapababa kan mga paraoma ang saindang kalugihan o post-harvest losses. Sa entrevista kay Edna Bongalonta,
acting city agriculturist, sinabi kaini na dakulang tabang an pasilidad na nasambit sa mga paraoma ninhulit ta mapapalangkaw kaini an sa indang ingreso. Saro ni sa mga makakatabang sa paraoma ining Bellids Type Corn Post-Harvest Processing Center digdi sa Carolina ta saro sa nakakapalugi kang mga paraoma bako man sa pagtanom nag-harvest sindang dakol, pero pag abot na duman sa pagproseso o lalo na sa pagbabalad kung tag-uran dakol po ang nalulugi, dakol ang losses kang paraoma. So ini pagtarabangan kang Department of Agriculture sa kalokal na gobyerno kang Naga. Ang nagtaupo sa to kang pasilidades iyo ang Department of Agriculture, ang counterpart po kang city government iyo ang building sa kaitong loteng tigtuglukan. Para sa Naga Nguyen News, John Reese. Mga persons with disabilities, pig sa irarom sa disaster risk reduction as in leadership training. Pigkondusir ang pinakainot na regional summit kang persons with disabilities o PWD kan suudma sa Eurotel digdi sa syudad ni Naga. Ang duwang aldaw na pagtiripong inipig atenderan kan mga representantes gikan sa iba-ibang probinsya sa Bicol. Ang training may obheto na mapapusog ang implementasyon kan UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities asing mapadagos ang produktibong aktibidades kang Region 5 PWD Federation. Nagsagibo man sindanin disaster drill session, leadership training asin induction kan sa indang opisyales. Tigheras ni Konsehal Nathan Serio, na chairman kan Committee on Persons with Disabilities, kan sangguni ang panlungsod ni Naga, ang rason sa likod kan training. Ining pagtiripon ngunyan, primerong pagtiripon regional summit kan mga asosasyon kan mga PWD sa bilog na reyon kan Bicol. Gabos pong yaraon digdi hali sa iba-ibang probinsya kan Bicol. Kompleto, anom na probinsya represented po digdi. Nagporma nin regional federation ng PWDs para iabante si Kalakawan kan mga PWDs sa gabos pong sektor ini si walat-walat. Si Mayor John Bongat nagpahiling manin suporta sa nasabing pagtiripon. Well, siyempre, orgulyo tayan bilang mga Nagenyo. Igwa masindang rason kayan kung ano ta pinili kita. Primero dyan, itong pag-establisher ta kang pinakainot. Saro sa pinakainot o pinakainot sa Pilipinas kang Persons with Disabilities Affairs Office. Para sa Naga Nguyen News, John Reese. Asin para sa satuyang baretang salud, sang gawadan, pinanginutan, ang sarong blood dating dry. Daing mayaman na mayo ng pangangaipo, daing pobre na mayo ng ikakatao. Ini ang tema na ginamit ka nakaaging bloodletting activity sa JMR Coliseum kan Sumartes. Ini pigpadrinuhan kan Sanggawadan Federation sa tabang nin Philippine Red Cross Naga, parte kang Naga City Blood Program. Sa entrevista kay Konsehal Nathan Serio, sa iyong tigtukar ang mayor na obheto kang programa. Ang katuyuhan ta kaini, yan, mga natitipong tandugo. Pagkatao man sa mga nangangaipo sa mga may kailangan o kaya na-aksidente o kaya nag-aki kaya puwan makargahan ng dugo, ayun man yan mga ginagamit. 30 katao ang nagdunar ng dugo na makakatabang sa kung sisay man ang mga ipo bako sa nadigdi sa syudad kundi sa iba man na lugar. Sarong donor man ang nagpaabot kan sa iyong rason sa pagdunar ng dugo na masasabi ng pagtaon ng buhay. Makatabang po sa pamilya sa gabos ng pang kabanawaan. Para sa Naga Nguyen News, John Reese. Ang Naga Nguyen, mas pinakusog, mas pinahiwas na pagbabareta kan mga programa kan sa tuyang gobyerno lokal. Manlain-lain na mga kaaraman manungod sa satong syudad. Ang Naga Nguyen, kada Sabado tuyo alas 9:30 ning pagkaaga, kaiba sinda kakampi Alan Riondanga asin kakampi Nick Motos. Ang Naga Nguyen. Ini ang sakuyang wish para sa satuyang salo. Magayunon sa kapalinigon ang Naga River para pag-abot ng aldaw, maging kaakit-akit ini. Saka maunat ang turismo sa Naga. Sana maging malinig, tanganing ang mga parasira, ang madakot tinda malinig yung sira. Kaya sa tuyang pangatamanon asin imantiner ang kalinigan sa sanog na ini, na kung sain, iyo ang nagtataon ng paglaom sa satuyang mga Bicolano. Ika,
Ano ang wish mo para sa salog? Marikas na legislasyon, asin silag na paggugobernar. Inian sa tong pinapaurog sa sanggunian. Ini po si Vice Mayor Nelson Ligacion, kaibahan si Mayor Jan Bongat, asin ang gabos na miyembros kan sangguniang panglungsod. Nagtutubod na sa satong pagkakasararo, ang paggobernar mapapakarhay, asin ang buhay kan lambang nagenyo mapapamarhay. Dalanon yato ang SP Naga Live sa Sky Cable TV Channel 6 kada Martes, alas 8 hasta alas 12 din aga, asin basahon ang SP Highlights sa Bicol Mail. May mga informasyon man sa satong website sp.naga.gov.ph asin ugang Facebook page www.facebook.com/spnagacity para sa komentaryo asin suhestyon. Ipadagos niya to ang satong pakikiaram, pagpapartisipar asin pag-antabay sa mga programa asin pulisiya kan syudad para sa padagos sa pag-uswag kan maugmang lugar. Kitang mga syudadano, iyo ang pundasyon asin tunay na yaman kan syudad ni Naga, ang maugmang lugar. Ini po si Councilor Esteban Greg Abunal, kaibahan si Mayor Jan Bongat, Vice Mayor Nelson Ligacion, asin ang gabos na miyembros kan sangguniang panlungsod, nagpapaabot kan satong mga programa sa edukasyon. Para sa nasa kindergarten, igwa kitang EduCare na minataong dekalidad na preparasyon asin marhay na pundasyon para sa satong mga kaakian. Sa elementarya asin sekundarya, ang satong Queen asin Sanggawadan program nagtataong asistensya sa nagkukulang-kulang pantustos sa pagpapaeskwela. Nagtutubod man kami na dapat kada pamilya igwanin graduado sa kolehiyo, kaya ang City Tertiary Scholarship Program nagtatabang sa mga mayong pantuition pero marhay na mga kahubinan. May programa man kita sa mga out of school, maski may edad na, basta porsigidong makatapos ang satong Alternative Learning System Program bukas para magtukdo sa gabos. Ang edukasyon sa tuyang prioridad. Takon gabos na kapag-adal, ang katiusan malalabanan, asin ang progreso sa tung makakamtan. Ang Naga ngunyan, mas pinakusog, mas pinahiwas na pagbabareta kan mga programa kan sa tuyang gobyerno lokal. Manlain-lain na mga kaaraman manungod sa satong syudad. Ang Naga ngunyan, kada Sabado tuyo alas 9:30 ning pagkaaga, kaiba sinda kakampi Alan Riondanga asin kakampi Nick Motos. Ang Naga ngunyan. Liwat po dos mga pagkaaga mga tugang, Sabado ng pagkaaga, 39 days, 13 hours, 50 minutes, 47 seconds. Ano, partner. Pasko na mga tugang. Yan. 39 days. 39 days. Kaya, hindi pala partner sinda. Maray na aga and Merry Christmas, ano? Yan. Lalo na partner duman sa mga pag-inibata sa Market Enterprise and Promotion Office. Correct. Sa mga iraon mo niyan sa Naga City People's Mall, maray na aga po sa Indogabos, asin welcome sa programang ang Naga ngunyan. Hali kita duman sa ugma partner, asin nailing ta itong bagong opisina kang MEPO. Magayon, malinig, maaliwalas. Garo ka man lang naglaog sa sarong talagang mall na sa Manila. Yan, may lang ning ning aircon, ano. Aircon. Ang office. Ang office ang aircon. Yan. Kaya congratulations mo sa gabos sa mga taga Naga City People's Mall, ano? Sa Market Enterprise and Promotions Office kay Sir Mon Florendo Kitali, ano, sa gabos sa mga pag-iriba niya to diyan sa MEPO. Actually mga tugang ini secondary lang itong mag-iigwan ng maray na opisina para sa mga empleyado. Ang pinaka-obheta po kani gabos na mga stallholders ng merkado matawan na ning marhay na serbisyo, ano. Yeah, partner. Ang igwa na sinaduman maray itong halata ninda doon habang nagbabayad. Correct. Itong payment center. Kasi naguhurot pa nga ni partner na maglaag man da duman pa ning saro pang payment center para duman sa mga mabayad baganing bill sa kuryente, bill sa tubig, na kung saan tamang-tama dahil sa tuwing mga kahimanwa na masaod, diretso na mabayad kan sa iyong bill. So saro lang pamasahe niya. Magayon man na ideas, kaya nga ni saro siguro yun sa gigibo ni Sermon, baka next year malaagan dumaning sarong payment center. As in kita man sa parte kang iServe, paabot ko na kimon kung saan duman kung saan kita malaag katong
e-transparency board tabaga partner. Itong electronic touchscreen ta kung sa inyaon itong mga impormasyon tungkol sa paggobernar as in fiscal management kang syudad kang Naga. Correct. Kuya ito partner mismong si Senador Bam Aquino naging West PD Honor kan teripon kan okasyon as in kung magdumang kita mga tugang 80% na kan fish section kan wet market alang. Correct. Alang bakong ito bagang bako siyang wet. Kada may maagi ka may mabubuo sa imong tubig. Auto man po lugod na magpadagos-dagos ang siring kaining kalakawan dyan sa merkado. Ang katunayan partner, ang saro sa mga rason, kaya ang iba niya to mga katugangan, garo dai na papa saod sa merkado, ninhuli sa perception, na maati, pero yung basa, pero may mapapadiri na, pero may madidisgrasya. Ini po palo iluhay pinaggigibuhan ng paagi kan sa tuwi po mga pag-iriba dyan sa merkado publiko kan syudad na ang apuntang niyan Naga City People's Mall. Kaya po sa gabos mga pag-iriba dyan sa merkado, mga stallholders, congratulations and ipadagos-dagos na po keep up the good work. Keep up the good work and sana perming mantinido ang kalinigan kan sa tuya pong merkado publiko, lalo na pati partner na saro na naman pating garo mall mabukas. Garo by next first quarter of 2015 mabukas na ining niya dyan sa may BMC Gaisano Metro. Kasi may saro pa. And igwapang saro Robinson's Mall sa may Almeda. Maray maraot ini partner maray sa ekonomiya na igwa kang mall, maray sa mga nag-iempleyo, ta igwang bagong mabukas na opportunity para sa mga taga-Naga. Although ini po garo challenge man ini duman sa may mga existido ng mga negosyo. Although sabi nga ni Kayan, bisado man kita mga taga-Naga dahil nag-aatubang sa challenge. Pero may kitang nagpipreparar katungan ibagang sabi pag nagbukas ang SM maapektaran ang kasentruhan kang syudad. Pero malam ang baga daiman mas naagi pa nga ning vibrant siya ngunyan. Correct. Dahil ang mga pag-iriba niya itong mga negosyante nag-isip kung paano ma-maintain ang foot traffic mga parasaod mamantinir manggirarin niya sa lugar. Actually mga tugang iba man giraray an magsaod ka duman sa pinagkatudan mo na. Correct. Yung si Piguulay may partner sa ugma duman sa merkado publiko na nya ko ito kayong kinatudan na tradisyon ka mga taga-Naga na natualoy ng panahon kitang tuod na magsaod baga sa sa merkado publiko. Iniistorya ko nga ni kang nyako kang aki pa ako playground ko yan merkado. Asin ngunyan, sabi nga ni, luway-luway ng binabalik partner na ito, nagkaigwa mangira rin ng mga aktibidad dyan sa merkado publiko na kung saan ang mga aki, makapagkawat mangira rin sa merkado publiko, bakong itong mamaluan ka na structure pag nagdadalagan ka. Iba ga? Ang merkado partner ko yan, panagdyang ka, sabi nga ni Mr. Monflorendo, barato na, makakatawad ka may tawad pa. May dagdag pa. Yan. Bueno mga tugang, doon po kita sa ibang tema. Nagrurokyaw niyang partner ang mga senior citizen. Ninhulit pinagpirmahan ng mga tugang ni Presidente Benigno Aquino ang Acta Republica numerado 10645 o ito po bagang Republic Act na nagsusugo, nagkabos dapat ng mga senior citizens. Gusto sabihin ko kanina mga tugang, gabos ng mga tao, ng mga 60 anyos pa itaas, dapat automatically enrolled na dapat siya sa PhilHealth. Ang gagamitin ng mga tugang, base duman sa kuyan, sa provision, ang pondo daan na makukuha under Republic Act 10351. Ini partner, ito ni yung Republic Act na nagsusugo katong pagdagdagbagan ng mga singil sa mga sin taxes, excise taxes, sa inumo sa sigarilyo, sa mga similarly situated na mga products. Pagkasugo naman mga tugang na dapat
anuman or itong gain, itong kabtang katong gain out of that itong Republic Act na ito na paglangkaw ni mga sa sigarilyo sa mga inumon. Duman ko anon pang-enroll sa gabos na mga senior citizen sa PhilHealth. Baga partner ngunyan ang enrollment kang mga senior citizen sa PhilHealth duman lang sa mga indigents. And partner, duman ini sa mga sponsored sana. Halimbawa nga baga ako, sponsored ko siya or lifetime member ko siya. Iyo sana yan. Pero ito bagang mayo mang panahon. Mayo ng aki. Sa kaya ni partner kaya, ang bagong ini kaya partner, mga tugang, ining bagong Republic Act, pinagahali na itong kasuguan na indigent. Iniyo parang general compulsory, mandatory enrollment. Regardless kung indigent ka, may trabaho ka. Basta ang edad mo naglaog ng 60, you are automatically enrolled sa PhilHealth. Anong karahayan ka ni mga tugang? Mai-insure na ang every ma-hospitalize man ba ngaya sa mga elderly. Correct. May maasikaso, may pagkukuanan, correct, kang pambayad. Ito na siya mga worry na siyang kwarta, mayo akong pampabulong kang sa diri ko. So, basically, ang mangyari kani, makakapagdagdag yun ni partner sa edad kang sa tuyang mga senior citizen. Maglawig-lawig ang buhay pa. Correct. Saka ini po paagi ni mga tugang na ipahiling taman si gratitude, si pagpasalamat. Correct. Sa mga nagkakagurang sa tuya na nagsilbi naman ninhusay sa tuya kan mga nagkairinot. Sabi nga ni Ken kag ngayang karahayan nga kan sa muya ngayang salud kan maray pangyan sa mong lawas haros nga gabus na serbisyo pinagibo mi. Ngunyan nga panahon naman na garo ini mga tugang party man kan sa tong pagbalik pagsalingoy duman sa tuya mga kamagurangan pagtanaw ning utang na buot. Oo, na kita nagbabalik sa inda kan sa inda man na pinagpagalan. Correct. Oo. Ta si Jeff siging kuyan, siging text partner garo kita mga Rudolph. Bako garo kita mga Dwindi. Uy, Santa Claus ini Jeff. Garo mo naman lang sinabi kami na garo kami cartoon character kang The Night Before Christmas. Kaya nga sabi duman kan sa yung mga kapartner baga pa duman na len sa Balyong Istasyon sa DWKM sa 100.7 good morning diyan sa Indo si mga technical partners diyan. Ang sabi sa bago ni kakamping Josabal, ako pati daan nagtataba na. Nagtataba na. Kaya good news 'yan. Iyan partner ang kuyan, may pagduda. Nagtataba na pero dahil man naggagabat ang timbang. Kaya kuyan po sabi nga ni kayan ang katunayan partner kay po mo talagang pataba-taba ning kadikit Ang problema ta kay partner grabe ang metabolism kan sa tong hawak. Grabe ang metabolism partner. Maski grabe ang kakan iyo manggiraray. Kuya yung partner ginaapod na nasusubrahan ning pagkamuot. Yan. Bueno, ini partner ang pangaji talang partner, magayon ang lay, Correct. Magayon ang lay, pero out pa man lugod na pag-abot sa implementasyon, mapakaray na maray. Mapakaray na tultol, mapakaray ning husay. Bakong marhay na garo pipapalaom ta si mga kamagurangan niya to. Tapos kung di makakabali. Kasi makakabali. Ang katunayan sabi nga sa Pilipinas, dakulon niya mga maray na lay. Dakulon niya mga welfare laws, welfare programs na dahil man nga ina-avail kan mga dapat mga taong nag-a-avail kaya na dapat nakakakuha ning mihuras na iyan. Ang worry ko lang partner kung paano may enroll ito bang senior citizens na mga bedridden na. Kung paano to aabuton. Ang aram ko partner, may pigahasi na bagong implementing rules and guidelines sa tuya pong Department of Health and PhilHealth as in ang Congress. Parte diyan sa ando daw kayong partner, parte yan sa nasusuguon ang mga LGUs, in particular ang mga Office of the Senior Citizens Affairs na mag-ikot asing kung anon si mga listahan kang gabos sa mga senior citizen. And siguro ini partner parte man iniyo kang siguro kita sa Naga, hopefully ang OSCA katuwang ang iServe ang sa imong opisina and ang sa tuwa pong opisina ang Public Information Office
ito baga partner mapakarayta na ang tultol na records ano. Correct. Sa partita pigluloy-luwayan tayo na. Pigluloy-luwayan na mga tugang ano. Pigluloy-luwayan tayo na makumpleto ang mga datos. Alagad kaipuanan manggirari talaga ang partisipasyon asin kooperasyon kang sa tuyo mga senior citizen sa lado katong mga day nakabali sa lista, itong mga bedridden na, itong mga partner, itong mga dapat makareceive ning mga dagdag na benepisyo ta ang mga sa indang mga kamugtakan nasa bakong maray na sitwasyon. Itong mga nagtitirios na mga senior citizen na mayo na ning nagaataman sa indang mga aki ta kung nagarali na may mga agom na. So ini po mga senior citizens ni ang pig-iisip to na dapat mataanan ning priority lalong-lalo na di sa programa kang PhilHealth. Yan. And partner sa ibang tema kita mga tugang kuyan lang partner kabot ni mga tugang itong medal tally kang Batang Pinoy. Correct. Kaya lang ang Naga garo pang 21 as of yesterday. Ang Naga nakakuha partner ni 14 medalya. 14 medalya, duwang gold as of November 14 ini 5 PM. Ang Naga City po nakakuha ning 2 golds, 5 silver, as in 7 bronze. Ang duwang ginto ta partner sa swimming as of yesterday. Ini ang pinaka-primero tang si gold. Kurt Chavez Correct. Ang isa na partner ang ko yan. Ano nang LGU ang pinaka digdi partner ang number 1 Quezon City. 45 golds, 30 silvers as in 25 no bronze. A total of 100 medals ang Quezon City. Sinusundan yan kang Muntinlupa City na may total na 13 medals, 21 na gold, 6 na silver as in tulong bronze. Ang Baguio City may 19 gold, 17 silver, 18 bronze. Laguna, 11 golds, 13 bronze, 13 silvers, 11 bronze. Ang province of Pangasinan, 9 golds, 4 silvers, as in 15 bronze. Ang Dasmariñas City, yaon sa ika-6 na posisyon, 7 gold, 6 silvers, as in 3 bronze. Ang province of Ifugao na ika-7, may 7 ginto, 5 silver, as in sarong bronze. Mandaluyong City, 7 golds, 2 silvers, as in 1 bronze. Olongapo City, ika-9, 5 golds, 6 silvers, as in 4 na bronze. As in ang ika-10 partner, Manila City, 4 golds, 4 silver, as in 2 bronze. Ang iba pong informasyon din ganay makukuha na lang ni Duluman sa Naga Smiles to the World Facebook account. I-post tayo yung partner immediately after mahiling nindo ang standing kang iba-ibang mga delegado. Digdi sa total partner na nag-abot na nagpartisipar sa Batang Pinoy na nag-abot ning 3,615 mga kaakian. Sa 24 iba-ibang sports discipline. Yan, dakul kay maririsata po ba ngunyan pagkakabanggi kan sa rumbanggi partner kapag ikot ko sa sentro. Ang kadaklan na nasasabat ko mga athletes na naka-RID pa. Oo, na nag-aralako-lako. As in, nauug masindang maray na ang mamati ninda na safe na maray talaga maglakaw sa siyudad kang Naga. Actually, partner, kanso banggik, kay ba namin si Ma'am Annie Ruiz ni Mr. Labrador, pinag-imbitaran taman, partikan sa tuya pong pag-urulay-ulay. Actually, kay partner, sa pigihiling tapang aktibidad na pwedeng i-host liwat kang Naga na sports event iyo po ang Philippine National Games PNG kaya alam po sumangi garo pinagpapasadahan mi lang na ano ang mga requirement sa syudad sa PNG ini kay partner kun ang Batang Pinoy si mga kaakian niya to. Correct. Ang PNG mga tugang, yun naman ini si equivalent si mga elite si mga talagang itong athletic na athlete na talaga siya. Kumbaga nakaagi na siyang palarong pambansa. Yeah, nagbatang Pinoy na siya. Kumbaga nasukol na. Yaon na sa duman ang mga parakawatig, yaon na duman sa mga national teams. Correct. Ito na ni partner na garo before mag-Olympics, yun na ang training ground. Yun na si mga player ta sa Asian Games. Correct. Sa iba pang mga kawat na pangkinaban. Ining siguro mga players ni si Bri. May nangangaipon ning mas dakulang aralang kaw na standard kang requirements din nakakawatan kang dagutan. Yan mga tugang ang ihiling na kung ano tong mga particular sports na pwede lang sa Naga. Kasi ini mga tugang malaw galig ang fencing. Kung may equestrian, si motocross, sabi nga si golf maralaog na dyan. Biking, cycling,
digdi mga tugang maralaog itong mga elite sports na inaapod. Kaya ang pinag-alalauman kung sakali po ang Naga will be hosting PNG for next year, for the succeeding years. Dapat po yan, mas preparado. Mas preparado. Dahil po ang mga iyan pati partner, bako ng mga eskwela ang biliting kayan. Gabusan halos hotel, ini po ninhuli ta, araw kan sabi ta, ini si mga pigpiprepare na kang nasyon para sa Olympics, para sa mga international games. Di naman ibagay na paistaron sa mga public school. Although sabi nga ni Kian, sabi kay na Ani Ruiz kan suod our athletes are very humble. Itong kung ano nagre-require ning pero sabi nga ni Kian, siyempre dahil nga ni si level of competition na atubangon ninda nararapat lang. And kay partner, ang katunayan kaniyo, ang mga makurumpit dyan, kuya na si mga season saka may mga sponsor na talaga yan, Itong kinarir na talaga ang sports. Yes, oo. Kaya yan mga tugang, hopefully by next year, kung bako man gabos na kawat kang PNG magdalagan sa tuya. Maski parte sana. Araw mo partner, igwa dyan itong bagang ito bagang synchronized swimming. Yan, masakit-sakit yan. Makikita ang dakulang swimming pool. Makikita ang swimming pool na ang kasing raron ng 12 feet. Yan, hararon po yan mga tugang. As in, dapat mahiwas yan. Taang sarabay na nagraralangoy dyan na nagpe-perform dyan sa synchronized swimming. Ito baga partner na malukso na maikot-ikot sa taas, itong, garo high diving. Oo, garo, araw kayan. Iyan ang makakawat kang. Garo ko na, po sinahiling ta sa Olympics. Baka nga kabali pa dyan ang figure skating. Data partner kaya ta. Mayo kita ning ice. Sa MOA lang igwa ning apura na lang kung pakawatong kita sa loob kang freezer. Yan. Anyway, magayon nyo na barita partner. Hopefully siguro makakwalify kita as in mapili ang syudad kang Naga. Ini kay partner ang pinaghihiling di kang syudad. Bako sa ng Naga City. Correct. In the event na itaw sa to ang PNG, we will be tapping the Metro Naga municipalities, LGUs. Halimbawa, makikipag-partner kita, we will tie up with the province. Ang probinsya may mahiwas na facility. Ang ibang ngayong athletics duman, ang ibang ngayong mga sports sigdiman sa Naga, ang ibang ngayong nasa Kanaaman, ang ibang ngayong nasa Kamaligan. Ang nito partner, ito bagang Dragon Boat, pwede sa Kanaaman. Correct. Piggo ko yung bagayan duman, piggo promote, ang Dragon Boat Race. And mapopromote pa ang Bicol River. Yan. Na parte kan sa itong pigpa para seributan na revitalization project. Yes. Kaya hopefully ma-realize din in the coming years na saro sa mga mapili ang syudad kang Naga na iyo mag-host kang Philippine National Games. Yan. And antes lang kita partner magpaaram kung anong ko lang ining opportunity na i-congratulate partner sa itong mga parasurat na nanggara na duman sa sa National Book Awards na pinapanginutan of course sa itong amigo na si Christian Cordero tulong award partner. Hakot Award. Itong minatubod ako sa Diklom, Labi, Kantikos sana nga nakapagbisita sa tuya ngunyan sa programa. Supposedly pero partner may launching kaya kita kang Bicol Orthography, Guide to Bicol Orthography na ang nagsurat partner Giya sa pagsurat. Iyan partner pinag-author ni Father Wilmer Tria na finalist man sa National Book Award. And kay Vic Nierba, Duros asin mga anghel Paz Verdade Santos asin si Manoy Frank Peñones para duman sa hagong mga usipon and kay Ma'am Mary Ann Moll, married woman, and finalist one partner si Father Wilmer Tria, Anprofeta. Anprofeta. Yan. So, and partner, itong Guide to Bicol Orthography, iyan po, ibubungsod iyan mga tugang sa November 17 sa Madrigal Amphitheater dyan sa may Ateneo de Naga University. Ang libro mga tugang resulta kan sarong taon na pag-adal anom na probinsya sa Kabikulan sa pagsurat ning Bicol. Ang orthography mga tugang ini si kun baga sa kuyan inisig rules giya paano mo isusurat, paano ang hyphenation, paano itong mga kudlit, paano itong mga pag-capitalize, paano nag-end sa phrase. Kumbaga magkaigwanan ng formal na pero sa lingwaheng Bicol. Sa lingwaheng Bicol, yan. Challenging ini as in maugmang aktibidad.
Oo. Although sabi nga ni Inda, ini ngaya bakit ang Bicol ngaya dakulon ngayang lingwahe, dakulon ngayang dialekto, dakulon natataramon sa irarom kang Bicol natataramon, ano. Digisa na sa Camarines Sur Pirana, iba ang Iriga sa Buhi, iba ang Bicol Naga, iba ang Bicol Legazpi, ano. Duman lang nga ni partner duman sa action lang na pag-throw. Daklag, ginapo, o nirabad. O, yan pa lang, action pa lang na pag-apon, pero kadakol na siya yung words. Yan mga tugang, magiging parte ang katong guide to Bicol orthography na ibubungsod mga tugang. Actually, pinagkurihir kita kanina partner, bako palang ilunsar. Ang ilunsar palang daan na launch, garo palayugon, ano. Ang bungsod na mas garo i-push, ano, itulod, ano, pagbungsod, ano, pagbungsod. Na ang equivalent na tataramon to launch, ano, pagbungsod, ano. Pag duman kayo sa paglunchar, mag-angat. Yan, ano, garo baga sa rocket, mag-lift, ano. So, iyan. Ini mga tugang pinagsurat ni Father Wilmer Teria, kaibanan si Father Danilo Imperial, and of course si Christian Cortero and ang maing kakupas-kupas na manunuri ano kang pelikulang Pilipino, si Mr. Tito Valiente, manunuri ano siya, critic. Bakong kitik mga tuga, critic. Ano yan. Sa ingigibuhon ang pagbunsod. Alas 4 ng pagkahapon mga tugang, November 17 sa Ateneo de Naga University, diyan po sa may Madrigal Amphitheater, ano. Sa Lunes. Kaya po imbitado po ang Gabos, ini mga tugang ko yan, ano, garo kumbaga ko yan pinagtarabang-tabangan ka mga ekspertong mga parasurat Bicol noon, ano. Siguro yan sa rong paagi partner para mainggan yun sa tuwing mga kaubinan na magbalik garari sa pagsurat ng Bicol. Diba? Ang katunayan po kuya, ano, ang nag-iba na. Kanto baga pirmi niya, minsan nga niya gusto sa opisina, ano nga, Filipino nga and Bicolano is the language of the poor. Sabi ko bako. Bako pong in fact mayamano na maray ang lingwahe partner. Ang tataramong Bicol, ang tataramong Filipino. Bako man na for the poor. Ha? Language of the poor. Of the poor. Dahil surubahan nga ni. Yan ang garo. Mayaman lingwahe, mayamanon na lingwahe, mayamanon ang Bicol sa lingwahe, mayamanon na maray ang sa tuyang in fact sabi ko kanina kay partner kung ikaw manunodan mo sana ang tataramo na Bicol base duman sa original na pinaghalian talaga. Mo na yan. Maiintindihan mo partner na kung taano na yung mas mayaman pa siya sa tataramo na Tagalog sa katataramo na English. Correct. Takita partner, kumbaga kung sa synonym sa naman, dakulang kitang ano ni. Ang suba ko nga ni Ken partner, sa batag na sana. Yan. Pero ang klaseng batag igwa kita. O sa English banana lang yan. Correct. Sa Tagalog saging lang. Pero sa to pag sinabing batag igwain latundan, may bunguran, may saba, may kung ano-ano, ibaga kaya arog ken kayaman, simpleng pag-ihemplo lang po yung mga tugang kung gura ano kayaman ang lingwahe kang mga lingwahe tang mga Bicolano. Kaya kami mga tugang minaimbitar sa publiko, lalo si mga Hubines partner Correct. If you have time, please do visit, please do join our writers. In experience. Oo. Ini kay partner ko yan, pati ito bagang paglag ni mga kudlit sa taas, hyphen, yan. Ano ang tamang pagkwenta? Pag-spelling ng Bicol. Pag-spelling ng Bicol. Paano may spelling ng anit? Yan. Correct. May dash yan. Oo. Iyan mga tugang. Pag kulang ning sarong ay anit yan. Bako ay anit. Oo. Kaya mga tugang, garo proposal na maggibo ning orthography na nagibo na lang ning parte kang curriculum. Kanto kaya baga part ng mga panon, although ko naman inabutan. Bicol culture may culture and ko yan writing. Anang inginotan pati ka ni Amerikano. Oo, si Mint. Saka si Father Father O'Brien. Iyan nga ang irony partner. Tapag nahiling mo ang mga diksionaryong Bicol noon, ang Malcolm Mintz. Ang author, foreigner. James O'Brien. Ang nagsurat kang Bicol culture.
O yun na nga ni yan. Si mga Bicolano, da ina-appreciate sa diri niyang kultura. Nasayang. Akala ta kaya ordinary na siya. Ordinaryo na siya. Bako, ang katunayan partner, dapat nga ni pagtungkusan ta ang rarom kang buot sa biyon kan sa tong lingwahe. O baka may maghapot mga tugang. Ang katunayan partner, kinakanta na si Time Piga para harapot nga niyo kang ano nga gusto sabihin kan rempos, libtong. Sabi ko po, kuya, magbakal naman kamong dictionary. Ang mga in fact ang mga taga Sitol partner, sige harapot sa tuya. Ano pagparatararam ngayon do mga Bicol, hindi nga naintindihan. Siguro ano kararom ang dulay? Ang daod. Ang daod. Yan. Para lang dumang ki Manay Aying na Baldimoro ang libtong Manay Aying si pinakahararon na parte kang kadagatan. Yan ang libtong. The depth. The depth of the sea. Yan. Libtong yan sa Bicol. Kairaruming parte. Libtong. Bago kita partner magpaaram, buot kung paabutan ng pag-appreciate as in pagpapasalamat si mga sponsors na duman sa barangay budgeting seminar. Akala ko partner may sponsor ka na sa Badyo. Nakunsain ako na saro sa mga naimbitara na magtaram duman sa inda. Kaya congratulations sa ito yung mga punong barangays sa liga ng mga barangay headed by Honorable Vidal Castillo. As in iba pa si Kagawad Elmer Baldimoro yaon duman. Nataanan kita ng pagkakataon na mahira si informasyon manungod sa CBMS. Kaya congratulations for the group. And thank you. Pasalamatan ko man partner si Committee on Appropriations, nakalusot na partner na sa itong budget. As in makonsuelo sa itong budget hearing. Correct. Ako po mga toga, ang lingkod din do, saro duman sa mga nagtukaw sa hot seat na kung saan pinapahali na ako, abo ko pa maghali. Bueno mga tugang, baka magralaba pa ini yung Oruleta partner sa hot seat na yan. Mabalasan po sa Committee on Appropriations sa pamamayan po ni Konsihal Gaya Bordado, si Councilor Elmer, si Councilor Esteban Abunal. Greg Abunal, yan. Mabalos po at nakalusot na po ang samuyang mga budget sa ako partner sa publications pa lang. Isasalang pa ako mga tugang sa Pitsa 19 para sa city CPO. events, protocol and public information office. From 300,000 to 2.3. 2.3. Thank you. So yan mga tugang, mabalos po sa Bagantabay. Liwat po mag-iriban ng pag-aaral kita sa otro Sabado. Digi po sa programa Kanlambang Nagenyo sa magmang lugar, ang nagangunyan, sa ngaran po ni Mayor John Bongat, ni Vice Mayor Nelson Ligasyon, ini po ang sinong kakamping Alan Rayondanga. Ako man po si Kakamping Nick Motos Jr. hanggang sa susunod na Sabado sa programa ang nagangunyan.